syempre gusto nilang malaman ano ba yung history nitong super sweater at paano nila magagamit at paano nila mapopropagate sa kanilang mga manukan. Okay, magandang tanong yan, John, kung bakit ko tinawag na super sweater. I think it was in 2009 o 2010, kaibigan ko sa Amerika, na grabe ang passion din sa pagmamanok, si Jorge Goitia. Nickname niya si Goy. Ang tawag sa kanya ng mga sabongero dito sa Pilipinas, si Chuck Norris, dahil kamukha ni Chuck Norris. Pumunta siya, si Carol noon, nasa bilangguan si Carol. Hindi ko alam kung ano naging kaso. Hindi naman ganun katagal, nakakulong. Hindi ako maka-order sa kanya. So, pag kakaikot niya sa California, merong Meksikano na kaibigan ni Carol. Nakita niya yung mga sweaters doon. Gustong-gusto niyang nakita niya yung ganda, tapos binitaw niya, umuusok. Sabi niya, tumawag sa akin. Excitable yon basta nakakita magagaling na manok. Sabi niya, naku, B-boy, I will fill my own entry. Sosyo ka. Ito na, nakita ko dito sa ang gagaling. Sabi niya ganon. Sabi ko, get it, get it. Nakuha niya. Nung dumating dito, kadadating-dating lang, galing sa airport, tinawagan ko siya. Hindi, siya ang tumawag. Excited siya. Nandiyan na ba? Dumating na ba? Sabi ko, dumating na. Ibitaw mo. Ha? Baka madisgrasya. Hindi. Ibitaw mo lang. Sandali, 2 palo para lang makita mo. O, sige na nga. Binitaw ko. Naku, umusok pa rin kahit rindido, ilang araw hindi kumain siguro yun. Angat. Pagdating sa baba, tuloy-tuloy, parang ipo-ipo. Sabi ko, inawat ko kaagad dahil ang lakas din pumalo. Super galing, super ganda. So, yun na, tinawag ko ng super sweater. And then after, yung sumunod na taon, pinuntahan din niya yung kaibigan na Meksikano sa ibang lugar naman sa California, nagbe-breeding din. Meron din siya nakitang parang kalinyada ng Carol Nesmith din galing na sweater. Ang galing din, super sweater 2 ang tawag namin dito. Ganun din ang galing. So ayan na, doon yan na dumami. So tinawag na namin super sweater. Ayan ang history nun. So yung nabanggit mo nga, Sir B-boy, no? Tayo mga Pinoy, mahilig sa gwapo at saka magagaling na linyada. So sir, saan naman ngayon nila pwedeng i-cross itong mga super sweater kung gusto nilang mag-umpisa ng kanilang breeding? Mina-maximize namin ang pag-cross nito sa red or white kelso, sa Boston Roundhead, nagiging magandang dalusapi na yellow legs at nagiging kompleto dahil ang Boston mabibilis at may angat, at saka sa bulik. Doon namin mina-maximize. Bulik pula na magandang labas. So, yun din ang nakasulat sa libro ko, yung mga proven crosses. Nalagay ko na rin yun doon. So, yung pong mga linyada, syempre dito sa Firebird Game Farm, yung mga pinopropagate ni Sir B-boy, tinimplan na mismo ni Sir B-boy, kumbaga para mag-suit dun sa napakabigat na labanan ng slasher type.
So ayan mga katukan, natunghayan nyo naman yung ating Champions of Excellence, napaka-humble na breeder at binigyan niya tayo ng mga tips, mga ideas, paano tayo mas lalong gumaling at paano natin mapopropagate at ma-enhance pa yung mga linyada sa ating mga manukan. So syempre, salamat Sir B-Boy at sa Team Firebird at pinagbigyan mo kami ng ma-interview. Thank you rin, John.